Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Ato. Walang eksaktong taon. Ternate, Cavite. Nang mga panahong ito, kasalukuyang nag-aaral ng lihim na karunungan itong si Ato. Naengganyo ng mga tsuwi ng binata dahil na din sa nakita nitong pakinabang sa aral na taglay. Lumaki sa angkan ng mga antingero ang binata. Kasalukuyang nasa edad 20 nang mangyari ang kakaibang karanasan. Ito ang lubusang nakapagpabago sa kanyang pagkatao. Hindi lubusang akalain ni Ato na mag-iiba ang tinatahak na landas. Dahil wala naman sa plano nito ang sundan ang yapak ng mga tsuwin. Maagang naulila ang binata dahil namatay ang mga magulang sa malalang aksidente. Kinupkop ng mga tsuwi na kapatid ng kanyang ama. Simula noon, unti-unti nang minulat ang binata sa kanilang mundong ginagalawan. Alam mo, Ato, maraming lihim ang nagkukubli sa mundo natin. Nalalantad lang ito sa mga taong bukas ang isipan at malawak ang pag-unawa. Pagdating sa mga bagay-bagay, kami ng tiyo Silino mo, matagal na naming inaaral ang mga bagay na yon. Masasabi kong marami na rin kaming natuklasang lihim. Wika ni Karyo, isa sa mga tsuwi ni Ato. Hindi po yata ako nababagay sa mga ganyang uri ng gawain. Marami pong gumugulo sa isip ko eh. At parang hindi ko po yata kayang ito ng isip ko sa iisang bagay lang. Tugon ni Ato. Lagi itong kinakausap ng mga tsuwin para pag-aralan ang kanilang mga nalalaman. Hindi naman masasabing walang interes. Pero sadyang hindi lang pumapasok sa isip ng binata ang lahat ng tinuturo ng mga ito. Si Ato ang tipo ng binatang hindi napipirme sa isang lugar, sa parehong literal at mental na aspeto. Magulo ang isip nito. Madalas nawawala sa atensyon. Mabilis ding makalimot ang binata at sa katunayan, isa sa mga kainaan nito ang pagkabisa ng mga bagay-bagay. Ngunit isang pangyayari ang lubusang nakapagtanggal ng ugaling ito ng binata. Ito ay nang minsang sumama sa tsuwing si Silino sa isang sayawan. Fiesta sa kabilang baryo ng mga sandaling iyon. Naanyayaan si Silino na maging ninong sa binyag. Ato, magbihis ka. Total wala ka namang gagawin dito sa bahay. Samahan mo na lang ako sa kabilang baryo. Dadalo ko sa isang binyagan. Wika ni Silino. Hindi naman tumanggi ang binata dahil nababagot na ito sa tahanan. Sige po, tiyo. Tatapusin ko lang itong mga gawain para hindi ako mapagalitan ni Tiyo Karyo. Tugon ng binata. Matapos sa mga gawain ay kagad na itong nag-ayos ng sarili. Umalis kasama ang tsuwin. Alam mo ba, Ato? Yung pupuntahan natin, binyag ng kilalang pamilya? Wika ni Silino habang nasa daan. Mayaman po ba sila, Tiyo? Tanong ni Ato. Ay nako, hindi naman. Kilala sila dahil sa usap-usapang aswang ang kanilang anggan. Tugon ni Silino. Biglang nanlamig si Ato sa mga narinig. Seryoso ka ba, Tiyo Silino? Kung aswang sila, bakit ka naman pupunta? Tanong ng binata. Kakilala ko magpapabinyag. Yaman din lang na nandun tayo. Bakit hindi na lang natin subukan kung totoo nga ang sinasabi ng mga tao? Biglang kinabahan si Ato sa sinabi ng tsuwin. Naaamoy nito na maaaring malaking gulo ang kanilang pinapasok.
Ngunit sa kabila ng pangamba, may kung ano din sa isipan ng binata na gusto niyang makilala ang isang totoong aswang. Alam mo tiyo, kinakabahan ako eh. Pero gusto ko ding makakita ng totoong aswang. Wika ni Ato. Huwag kang mag-alala. Makakakita ka talaga ng isang aswang. Mapatunayan ko lang ang sinasabi ng mga tao. Baka mamaya makapatay pa ako ng isa sa kanila. Wika ni Celino. Napahinto sa paglalakad si Ato. Hindi nito inaasahan na yon ang totoong pakay ng tiyuhin. Teka tiyo, papatay kayo? Tanong ni Ato. Oo Ato, sa oras na mapatunayan ko na aswang sila, hindi mo na maiiwasan ng mapalaban. Kaya mas mabuti pang ikaw na ang pumatay kaysa ikaw ang mamatay. Tugon ni Celino. Sabay pasok sa bakuran ng isang tahanan. Napagtanto ng binatang nakarating na sila sa lugar. Maupo ka lang sa isang sulok habang isinasagawa ang binyag. Doon mo ko antayin. Wika ni Celino. Kagad nang pumunta sa mga kakilala. Dali-dali namang naganap ng mauupuan ang binata. Ang mesa sa pinakasulok ng lugar ay ang kanyang napili. Nilingon ito ni Celino at tumango. Tumagal ng halos 1 oras ang seremonya. Pagkatapos nito ay nagsimula na ang kainan. Pinuntahan ni Celino ang pamangkin. May dala itong 2 plato ng pagkain. Nagtataka si Ato dahil wala itong kasamang kanin. Teka tiyo, bakit walang kanin? Tanong ni Ato. Hindi natin kakainin ang mga ito. May gagawin ako na makapagpapatunay na aswang ang mga tao sa bahay. Tugon ni Celino. Matapos ay naglabas ito ng kalamansi mula sa bulsa. Piniga sa mga dalang ulam. Laking gulat ni Ato nang makitang unti-unting nag-iiba ang kulay ng karne, maging ang amoy nito. Paano pong nangyari tiyo? Bakit parang anlan sa bigla ng amoy nito? Tanong ni Ato. Isa lang yan sa mga ebidensya Ato. Hindi nga ako nagkamali. Aswang nga ang mga taong ito. Huwag mong kakainin ang mga yan kung ayaw mong mayanggaw. Wika ni Celino. Nanlaki ang mga mata ni Ato dahil nang tignan nito ang paligid. Napakaraming tao ang naroon. Sarap na sarap sa kanilang kinakain. Pero tiyo, tignan mo yung mga tao. Kumakain na sila. Magagawa pa ba silang pigilan? Tanong ni Ato. Wala kang dapat alalahanin sa mga taong yan dahil hindi sila ang pakay ng kakilala ko. Kung hindi ako mismo. Siya mismo ang nag-abot ng pagkain ito. Kaya nalaman kong may balak siyang hindi maganda sa akin. Tugon ni Celino. Maya-maya lang ay lumapit ang kakilala ni Ato. Nagtanong dahil nakita nitong walang bawas ang kinuwang pagkain ng Ginoo. At para hindi paghinalaan, nagdahilan nitong dadalhin niya sa tahanan ang mga kinuhang pagkain. Huwag kang mag-alala Mulong. Tapos na kaming kumain. Dadalhin ko ang mga ito sa bahay kung ayos lang sa'yo. Tanong ni Celino. Walang problema, Celino. Dagdagan mo pa ang dadalhin mo. Wala namang ibang darating na bisita eh. Kaya sayang lang din kung mauubos. Wika ni Mulong. Sige Mulong. Salamat Kukuha na lang ako doon mamaya. Pag-uusap ng dalawa.
Matapos ay kagad nang umalis ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Mulong. Kagad ibinaling ni Celino ang atensyon sa pamangkin. Ato, ito ang tatandaan mo. Sa oras na simulan ko ang plano, huwag kang magpahalatang kasama mo ko. Lumabas ka sa bakuran, pero huwag kang lalayo. Wika ni Celino. Hindi naman na nagtanong pa si Ato. Sa halip ay sinunod nito ang sinabi ng Chewin. Habang nakaupo, pinagmamasdan nito ang ginagawa ni Celino. Tumayo ito at naglakad papunta sa bahay ng kaibigan. Ilang minuto ding naging tahimik ang paligid. Laking gulat ni Ato nang magtakbuhan palabas ng tahanan ang pamilya ng kaibigan ng Chewin. Ito ang naging hudyat ng binata. Dali-dali itong tumayo at nakisabay sa paglabas ng mga tao. Matapos ay nagtago sa malaking puno. Muli nitong ibinaling ang tingin sa tahanan. Hindi pa lumalabas si Celino at ang kaibigan nito. Hanggang sa nasipat ng binata ang isang babaeng may dalang bata. Umiiyak ito habang naglalakad palayo ng tahanan. Ilang minuto pa ang nakalipas. Biglang tumilapon palabas ng tahanan ang isang lalaki. Kasunod nitong naglakad si Celino. Kitang-kita ni Ato ang takot sa lalaki. Bagyang lumapit si Ato para makita ng husto ang nangyayari. Walang iya ka, Mulong. Kaibigan ng turing ko sa'yo. Pero anong ginawa mo? Pati ako balak mong itulad sa'yo? Wika ni Celino habang bumubunot ng patalim. Celino, parang awa mo na. Huwag mo kong papatayin. Kakasilang pa lang ng anak ko. Ayokong maulila siya sa ama. Pagmamakaawa ni Mulong. Sana iniisip mo yan bago mo ko sinubukang yang gawin. Pasensya na lang tayo, pero hindi ko papalampasin tong ginawa mo. Wala akong pakialam kung gagantian ako ng pamilya mo. Muling wika ni Celino. Sabay gilit ng leeg ni Mulong. Dito nakita ni Ato ang kakaibang ugali ng Chewin. Bagya siyang natakot dahil hindi ito ang nakasanayang tao. Pagkatapos itong patayin ni Celino, naglakad ito palayo na parang walang nangyari. Tinawag nito si Ato at inayang umuwi. Habang nasa daan, wala ni isa man sa kanila ang nagsasalita. Pagdating sa tahanan, kinausap ni Celino ang pamangkin. Nararapat lang ang kamatayan sa mga kagaya ni Mulong. Walang puwang ang mga aswang sa mundong ito. Kaya ikaw, huwag ka basta-bastang magtitiwala. At isa pa, walang dapat makaalam sa ginawa ko, kahit ang tiyo karyo mo. Wika ni Celino. Tumangulang si Ato bilang tugon. Pakiramdam ng binata ng mga sandaling iyon. Ibang tao ang kanyang kausap. Malayo ito sa ugaling nakasanayan. Matapos ang pag-uusap, kagad nang nagpaalam ang binata para magpahinga. Hindi mawala sa isip nito ang mga naganap kung paanong pinatay ng Chewin si Mulong. Ang buong akala nito ay makikita ang totoong anyo ng aswang. Ngunit hindi ito nangyari. Nagpabalik-balik sa isipan ni Ato ang kaganapan hanggang sa tuluyan na itong makatulog. Kinabukasan nagising ang binata dahil sa ingay ng dalawang Chewin. Nagtatalo ang mga ito, kaya pinili niyang wag lumabas ng kwarto at makinig sa pinag-uusapan. Alam mo bang kumalat na sa bayan ang ginawa mo? Hindi ka nag-iisip, Celino. Ano sa palagay mo mangyayari? Mananahimik na lang ang pamilya ni Mulong sa pagkamatay niya. Muling wika ni Karyo. Alam ko, Manong.
Wala akong pakialam kung ano pa ang gawin ng mga aswang na yon. Ginawa ko lang ang alam kong tama at hindi ko yon pagsisisihan. Tugon ni Celino. Hindi ito ang itinuro sa atin ni tatay. Dapat nag-antay ka ng tamang pagkakataon, Celino. Ngayon anong gagawin natin? Siguradong sa mga oras na to, pinagpaplanuhan na tayo ng mga kaanak ni Mulong. Hindi ka man lang nag-isip na nandito sa pangalaga natin si Ato. Muling wika ni Karyo. Inakala ni Ato na tapos na ang nangyari kahapon. Ngunit batay sa pagtatalo ng mga tsuin, napagtanto nito na gagante ang mga nakalabang aswang. Ilang sandali pa ay humupa na ang gulo sa pagitan ng dalawa. Kapwa nakaupo na ito, may nahong nakausap. Pinaliwanag ni Celino ang totoong nangyari. Dito na lubos na naunawaan ni Karyo ang dahilan ng nakababatang kapatid. Ano na ang plano natin? Hindi tayo pwedeng tumunganga na lang habang nagbabalak silang patayin tayo. Tanong ni Karyo. Hindi rin ako makakapayag sa ganun, Manong. Hindi ako tinuruan ni tatay para magpatalo lang sa mga aswang. Tugon ni Celino. Yan din ang iniisip ko. Pero paano naman si Ato? Anong gagawin natin sa kanya? Tanong ni Karyo. Ako nang bahala sa kanya, Manong. Alalayan mo lang ako. Nasa tamang edad naman na si Ato para matutunan ang mga alam natin. Pero nasa kanya pa din kung yayakapin niya o hindi. Tugon ni Celino. Ngunit sa isip ni Ato, wala na siyang magagawa. Dahil ito lang ang tanging paraan para magkaroon siya ng pagkakataong lumaban. Iligtas ang sarili sa paparating na kapamakan. Kung sa bagay, kasalanan mo naman ang lahat. Kung hindi ka nagpadalos-dalos sa pagpatay sa mulong na yon, hindi sana tayo problema ng ganito. Muling wika ni Karyo. Ayan ka na naman, Manong eh. Sisisihin mo na naman ako. Andito na to eh. Tugon ni Celino. Kahit kailan talaga, hindi ka muna kasi nag-iisip. O siya, bahala ka na sa pamangkin natin. Wika ni Karyo sabay alis. Sa pagkakataong ito, lumabas ng silid si Ato. Naupo ito sa harap ni Celino. Narinig ko ang lahat ng pinag-uusapan niyo ni Tio Karyo. Nakarating na pala sa karamihan ang nangyari kina Mulong. Totoo ba yung sinabi ni Tio Karyo? Tanong ni Ato. Oo, totoo yun. Maaaring sumalakay ang kaanak niya. Kaya ikaw, simulan mo lang aralin ang mga tinuro ko sa'yo. Wika ni Celino. Hindi ko nga po alam kung magagawa ko magkabisa ng mga dasal eh. Alam niyo naman yun, di ba? Tugon ni Ato. Yan ang hirap sa'yo, Ato. Kasi ang akala mo, lahat ng bagay kailangan memoryado. Kailangan kabisaduhin pero ang totoo, walang ganun. Madaanan mo lang ng isang beses, sapat na ang karanasan na yon para hindi mo makalimutan. Ganon din sa pag-aaral ng lihim na karunungan. Hindi kailangang kabisado mo ang bawat dasal. Ang mahalaga, nauunawaan mo kung para saan ito at bakit kailangan mong usalin. Pag-uusap ng dalawa. Tumayo si Celino. Pumunta sa dating silid ng kanilang ama. Paglabas ay bitbit na nito ang tatsulok na medalyon. Sa magkabilaan ay may nakaukit na mata. Sa tatlong sulok nito, may mga letrang A na nakasulat. Ano naman po ang medalyon na yan? Kay Lolo Pedro pa yan ah. Tanong ni Ato habang pinagmamasdan ang medalyon.
Kay tatay ang medalyon na yan. At ang tawag dyan, Tres Pico Roma. Tugon ni Celino. Ipinaliwanag nito ang bawat bahagi ng medalyon. Kasama na din ang mga simbolong nakaukit dito. Ang mga sumusunod ay kahulugan ng mga simbolo sa medalyon ng Tres Pico. Ang mata sa gitna ng medalyon, simbolo ng Infinito de Deus. Ibig sabihin ang Tres Pico ay isang uri ng medalyon ng infinito. Maraming saklaw ang infinito. Isa lang ang Tres Pico Roma sa mga ito. Ang 3 letrang A sa bawat sulok ng medalyon ay sumasagisag. Aram, Akdam, Aksadam. Samantalang ang salitang Roma, mga letrang may basag na ang kahulugan. Rex Omnipotentem, Makmamentam, Adonai. Ang hugis naman nitong tatsulok, simbolo ng kapangyarihan ng Diyos na mas mataas kaysa sa lahat. Pinaliwanag ni Celino ang ilang orasyong kaakibat ng medalyon. Kasama na ang mga pangalan ng Sator. Naging malaking palaisipan kay Ato ang mga ito. Ngunit katagalan, naunawaan niya ang lahat. Masuring pinag-aralan ang bawat detalye ng dasal hanggang sa tuluyang makamit ang kapangyarihang taglay ng medalyon. Kadalasang taon ang binibilang bago makumpleto ang kaalamang ito. Ngunit para kay Ato, nagawa niyang unawain ang kabuuan ng aral ng Tres Pico Roma sa loob lang ng 1 buwan. Maging ang 2 tiyuhin, hindi makapaniwalang magagawa ito ng binata. Akalain mo yon, si tatay halos igugol ang buong buhay sa pag-aaral ng tungkol sa Tres Pico. Pero si Ato, 1 buwan pa lang ang nakakalipas, eto na. Gusto nang subukan ang bisa ng medalyon. Wika ni Karyo. Hayaan na natin siya, Manong. Dito na din natin malalaman kung talagang ang nagawa niyang matutunan ng aral na nakapaloob sa medalyon. Pag-uusap ng dalawa. Habang naghahanda si Ato sa gagawing pagsubok. Biyernes Santo ng araw na yun, marami ang mga kakilalang nagpunta sa kanilang tahanan upang makipagsubukan ng tangang gamit. Ano na, Nato? Handa ka na ba? Wala nang atrasan to. Wika ni Karyo. Opo, Tiyo. Ang totoo, hindi ko nga din alam kung bakit naisip kong sumali sa subukan ngayong taon. Para kasing may nag-uudyok sa akin na gawin ko to eh. Tugon ni Ato. Basta sundin mo lang ang sinabi ko sa'yo. Hindi ka mapapahamak. Wika ni Celino. Isang taong nagngangalang Magno ang nagpasimula ng subukan. Marami ang nagpatiuna dahil hindi makapag-antay sa magiging resulta. May ilang nagtagumpay, ngunit mas marami ang nabigo. Sinadya ni Ato ang magpauli dahil nais muna nitong manood. Kung sakaling magbago ang isipan niya, may pagkakataon pa siyang umayaw. Ngunit kagaya ng sinabi ng tiyuhin, wala nang atrasan. Ilang sandali pa ay dumating na ang pagkakataon ni Ato. Sinuot nito ang medalyon. Nagsimulang mag-usal ng mga dasal. Nung una ay tinatawanan pa ito ng ilang antingero dahil nilalakasan nito ang pagbanggit, lalo na sa mga susi at basag ng mga salita. Lingid sa kaalaman ay sinasadya ito ng binata. Saka pa lamang natuklasan ng mga naroon nang magsimula na si Magno sa pagsubok. Ato, sigurado ka bang handa ka na? Wala nang atrasan to. Wika ni Magno habang kinakasa ang baril. Hindi po ako tatayo sa harap niyo kung hindi ako sigurado. Kaya simulan na po natin, Manong Magno. Tugon ni Ato. Kung gano'n ha, walang sisihan. Muling wika ni Magno
habang tinututok ang baril sa katawan ng binata. Nakangiti lang si Ato habang nakapikit ang mga mata. Sa isip nito, paulit-ulit niyang sinasambit ang dasal ng medalyon. Nag-antay ang lahat sa mga mangyayari. Ngunit ilang minuto ang nakalipas, wala silang narinig na putok. Magno, anong nangyari? Bakit hindi ka makapagpaputok? Tanong ni Celino. Marahang lumingon ang Ginoo. Kitang-kita sa mukha nito ang takot. Totoong sinabi ng pamangkin nyo. Buhay na sa kanyang katawan ng medalyon ni Manong Pedro. Tugon ni Magno. Dali-daling kinuha ng isang manonood ang baril. Mula dito ay paulit-ulit na pinaputok kay Ato. Ngunit ni isang bala, walang tumama sa binata. Hindi makapaniwala ang mga tiyuhin sa nakita. Kaya naman hindi maiwasan ni Celino ang magtanong. Paano mong nagawa yan, Ato? Anong sekreto ang natuklasan mo? Tanong ni Celino. Sinunod ko lang po ang sinabi niyo, Tiyo. Hindi ko kailangang kabisaduhin ng mga dasal. Inalam ko lang ang mga kahulugan nito. Napatango na lang si Celino sa mga narinig. Labis itong humanga sa nagawa ng pamangkin. Alam ni Ato na paghahanda sa isang paparating na panganib ang ginawa ng mga tiyuhin. Hindi nga nagtagal, sumalakay ang angkan ni Mulong. Nangyari ito nang minsang papauwi na ang binata mula sa pakikipaglaro ng basketball sa baryo. Nakasabayan nito ang isang lalaki. Nakasuot ng sombrerong gawa sa buli. May daladalang kung anong nakasilid sa sako. Hindi naman ito kilala ng binata, kaya hinayaan na lamang. Ngunit napagtanto nito na walang ibang bahay sa gawing iyon. Kaya naman dali-dali itong lumingon para sana magtanong. Kaso nga lang wala na ang lalaki. Panandali ang huminto si Ato para pakiramdaman ng paligid. Medyo padilim na ng mga sandaling iyon, kaya hirap na din itong makita ang kapaligiran. Marahang naglakad patras ang binata. Napahinto ito nang may kung anong nabangga. O Ato, anong ginagawa mo? Bakit ka naglalakad ng patras? Tanong ng tiyuhin. Bagya namang nakaramdam ng ginhawa ang binata nang malamang tiyuhin niya ang nakabangga. May lalaki kasi kong nakasabayan papunta dito. Hindi ko alam kung anong pakay eh. Pero hindi ba wala naman ng bahay sa paligid maliban sa atin? Tanong ni Ato. Oo, wala na. Dahil nasa dulo tayo ng baryo. Bilisan mo na. Uwi na tayo. Muling wika ni Karyo. Matapos ay dali-daling hinila ang pamangkin pauwi. Alam ko na, Tiyo. Mukhang dumating na ang oras sa pagganti nila. Wika ni Ato. Tama ka. Kaya bilisan mo. Sana lang hindi pa huli ang lahat. Tugon ni Karyo. Bakit naman po, Tiyo? Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Ato. Wala sa bahay ang tiyo Celino mo. Maaaring mapasok na mga kalaban natin ang bakuran habang nandito tayo sa labas. Mamaya niyan, tayo mismo ang hindi makapasok sa sarili nating pamamahay. Wika ni Karyo. Dali-daling tumakbo ang dalawa. Pagdating ng mga ito sa bakuran, marahang pumasok si Karyo. Nanatiling alerto si Ato habang patuloy na iniikot ang tingin sa paligid. Maya-maya ay lumabas ang tiyuhin. Sinabing walang tao sa loob ng bahay. Mabuti na lang at hindi pa nila tayo napapasok. Pero sigurado po ako, Tiyo,
dito papunta ang lalaking yun. Wika ni Ato. Alam ko, Ato. Nasaan kaya yung magaling mong tiyo si Lino? Wika ni Tio Carrio. Ilang minuto pa ang nakalipas ay biglang nakaramdam ng kakaibang presensya ang binata. Umalinsangan ng paligid. Huminto ang huni ng mga kuliglig. Nabalot ng katahimikan ang paligid. Tanging naririnig ni Ato ang sariling tibok ng puso. Hanggang sa may kung anong kumakalusko sa mga dahon ng saging mula sa likod ng tahanan. Dali-daling tumayo si Carrio upang kumuha ng itak. Samantalang si Ato naman ay nanatili sa atangan at nag-usal ng mga dasal para paganahin ang proteksyong nakapaikot sa tahanan. Matapos mag-usal, may kung sinong nagbato sa kanila ng sako. Bumagsak ito sa mismong paanan ng binata. Inilawan ito ni Ato. Nasipat ang dugong umaagos mula dito. Marahang binuksan ng binata ang sako. Nanlaki ang mga mata. Nang makitang ulo ng pusa ang laman ng sakong iyon. Inangat ni Ato ang tingin. May narinig itong nagsalita. Tanggapin niyo ang munti naming regalo. Magantay lang kayo at isa sa ulo niyong 3 ang gugulong sa lupa. Wika ng boses. Magpakita ka. Harapin mo kami. Tugon ni Ato. Dahan-dahang naglakad ang lalaki papunta sa maliwanag na bahagi ng bakuran. Dito napagtanto ng binata na yon ang taong nakasabayan sa daan. Hindi ko alam kung anong problema niyo sa amin. Nananahimik kami sa kabila ng ginawa niyo sa kapatid ko. Pero hindi pa rin kayo tumigil. Iniisa-isa niyo kaming lahat. Ito ang kagustuhan niyo, pues huwag kayong mag-alala dahil ito ang ibibigay namin sa inyo. Wika ng lalaki. Sabay takbo pabalik sa masukal na bahagi ng lugar. Kagad namang dumating si Carrio. Ngunit nahuli na ito dahil wala na ang lalaki. Ipinakita naman ni Ato ang ulo ng pusa at sinabi ang naganap. Para sa mga aswang, ito ay sagisag ng pagtanggap nila ng hamon. Pero ang ipinagtataka ko, sino ang humamon sa kanila? Tanong ni Carrio. Sa isip nito, alam niya kung sino ang may kagagawan. Ngunit nanatili siyang tahimik. Ilang sandali pa ang lumipas ay dumating na si Celino. Hindi to kagad nakapasok ng tahanan dahil sa itinaas ni Ato ang depensa. Teka, bakit nakataas ang depensa ng bahay? Anong nangyari? Tanong ni Celino. Hindi ba dapat ako ang magtanong sa iyo niyan? Anong ginawa mo? Tugon ni Carrio. Sabay hagis ng ulo ng pusa sa kapatid. Sino ang may gawa nito? Nakita mo ba, Ato? Tanong ni Celino. Opo. At sa palagay ko, isa siya sa mga kaanak ng pinatay mong aswang. Wika ni Ato. Umamin ka nga, Celino. Anong ginawa mo para magalit ng husto ang mga aswang na yon? Hindi sila karaniwang gumagawa ng ganito. Alam mong mapagkumbaba ang mga aswang. Kahit papatayin mo ang isa sa kanilang mga kaanak, maaaring hindi sila gaganti hanggat maaari. Wika nito. Napabuntong hininga si Celino. Wala na siyang ibang pagpipilian. Ay, nako. Oo na. Isa-isa ko silang hinahanap at pinapatay. Para sana mabawasan ang mga alalahanin natin. Ang lakas ng loob nilang hamunin tayo, ha?
Tugon ni Celino. Hindi nakakatawa ang ginawa mo, Celino. Nananahimik na ang mga nilalang na yon. Wala na silang balak gumante. Pero ikaw mismo ang nagbigay sa kanila ng dahilan. Wika ni Karyo. Patuloy namang nangatwiran si Celino. Ginawa ko yon para lumantad sila at magsipaglabasan sa mga lungga nang sa ganon ay tuluyan na silang maubos. Ginagawa ko ito para sa pangkalatan dahil kung hindi manong Karyo, tayo din ang mapeperwisyo. Tugon ni Celino. Naalala ni Ato na sinubukang niyang gawin ni Mulong ang tsuwin. Kaya naman kahit papano ay nauunawaan niya ito. May punto si Tio Celino. Maaaring hindi lang isa ang kanilang bibiktimahin kapag nagkataon. Siguro nga Tio Karyo, tama lang na palabasin sila at tuluyan ang tapusin. Wika ni Ato. Kung yan ang pasya nyo, hindi na natin kailangan pang paabutin sa puntong tayo ang sugurin nila. Bakit hindi natin dalhin sa bakura ng mga aswang ang laban? Tugon ni Karyo. Kagad naganda ang tatlo. Muling pumunta sa tahanan ng kaibigan ni Celino. Armado na ng mga itak, buntot pagi. Walang pagdadalawang isip nilang pinasok ang tahanan. Sa kasamaang palad, iilang tao lang ang naroon. Alam ng mga itong aswang ang mga taong iyon dahil walang hinto sa pagkulo ang kanilang lana. Hindi na pinatagal pa ni Celino ang laban. Kagad niya itong pinatay at sinunog ang tahanan. Wala na sila dito. Malamang nananatili na lang ang ilan sa kanila sa lugar na ito para hindi tayo maghinala. Wika ni Karyo. Huwag kang mag-alala, Manong. Alam ko kung saan ang isa pang lungga ng mga yan. Tugon ni Celino. Kagad na itong lumakad papasok ng kagubatan. Hindi kalayuan sa tahanan nila Mulong. Napansin ng mga ito ang isang kubo. May kalakihan ito at tila hindi napapabayaan. Alam nilang may nakatira sa lugar dahil may nakasinding gasera sa loob ng tahanan. Bukod pa dito, naaamoy din nila ang tila inihaw na karne. Mukhang tama nga ang hinala mo, Celino. Nandito nga sila. Magsipaganda kayo. Kagad siyang inawat ni Celino. Sandali lang, Manong. Sa tingin ko, wala sila sa loob ng kubo. Sinunog natin ang tahanan ni Mulong. Marahil ay nakarating na sa kanila ang nangyari at nasa labas ng kubo. Isang patibong ang hinain nila sa atin. Wika ni Celino. Kakagatin natin ang patibong na yon. Kaya maganda ka, Celino. Ikaw din, Ato. Hindi magiging madali ang labang ito. Tugon ni Karyo. Sabay lakad papunta sa pinto ng kubo. Sinilip nito ang loob. Nakita ang isang matandang lalaking nakatayo sa mesa habang may kung anong hinihiwa. Panay din ang pagpaling ng ulo nito at tila nagsasalita mag-isa. Biglang sinipa ni Karyo ang pintuan. Napasigaw sa gulat ang lalaki. Bigla itong tumakbo papunta sa sulok ng kubo. Tumambad sa tatlo ang putol na ulo ng bata. Nakapatong sa mesa. Ilang laman loob din ang nakita nilang nakalagay sa planggana. Meron pang ilang pares ng binti at braso at iba pang katawan ng tao. Dali-daling nilapitan ni Celino ang matanda habang bumubunot ng itak. Nagmamakaawa itong wag patayin, ngunit hindi na nagpaawat pa ang Ginoo. Kagad nitong tinagpas ang ulo ng matanda. Hinila ang katawan palabas ng kubo.
Kagad nang sumunod sina Ato. Nanlaki mga mata nang makita ang napakaraming taong nakapalibot sa kanila. Halos hindi makagalaw ang mga ito. Lalo pa nang makitang nanlilisik at naglalaway ang mga taong iyon. Ang ilan ay punit-punit ang kanilang mga damit pang itaas at unti-unting nagpapalit ng balat. Mabuti naman at nagpakita na kayo. Pasensya na ha. Pero hindi kami natatakot sa mga kagaya niyong mababang uri. Wika ni Celino. Sabay hagis ng ulo ng matanda. Papunta sa paanan ng mga kalaban. Ang lakas ng loob niyong magsalita. Kahit alam niyong kulang kayo sa bilang. Hindi niyo ba nakikitang napakarami namin? Tanong ng lalaki. Ikaw pala yan, Lito. Ikaw na ba ang bagong pinuno? Huwag kang mag-alala. Dahil kahit 3 lang kami, sisiguraduhin naming bawat isa sa inyo ay may kalalagyan. Tugon ni Celino. Matapos ay kagad nang sumugod ang mga aswang. Nagsipagtalunan ang ilan sa itaas ng puno, habang ang ilan naman ay hinarap sina Ato mula sa lupa. Gamit ang kaalamang natutunan mula sa mga chewin, nag-usal ito ng mga pangtigalpo. Isa-isang nagsipag-atrasan ang mga kalabang tinatamaan. Ay nako, nagulat yata kayo ano? Ano? Tutunga nga na lang ba tayo? Bilisan nyo na at mahaba pa ang gabi. Wika ni Karyo, habang tinataga ang mga aswang na malapit sa kanya. Biglang nagsipulasan ang mga ito. Ngunit alam ng 3 na hindi pa sila tuluyang umaalis. Nasa paligid lang sila, kaya magsipaganda kayo. Dahil anumang oras ay muli silang sasalakay. Wika ni Celino. Mas makakabuti sigurong lumabas tayo ng kagubatan. Dalhin sa malawak na paligid ang laban. Nang sa ganon, magkaroon tayo ng lamang sa kanila. Teritoryo nila ang lugar na ito. Mahihirapan tayong malaman ang kanilang pagmumulad. Wika ni Karyo. Tama ka, Manong. Tara, Ato. Ikaw ang gumawa ng daan. Pag-uusap ng dalawa. Kagad namang sumunod si Ato sa utos ng chewin. Bawat aswang na humaharang sa daan nito, kagad na natutumba dahil sa bisa ng dasal ng tangang medalyon ng binata. Nakarating ang mga ito sa isang tuyong palaisdaan. Medyo maputik ang lugar, ngunit mas kontrolado nila ang laban sa lugar na yun dahil nakikita nila kung saan magmumula ang mga kalaban. Sa pagkakataong ito, bumunot na ng itak si Ato. Magkatalikod silang 3 habang inaantay ang pagsalakay ng mga kalaban. Magmumula sila sa isang direksyon, kaya madali lang para sa atin ang labanan sila. Siguraduhin nyo lang na walang masusugatan sa inyo. Wika ni Celino. Ilang sandali pa ay dumating na ang unang bugso na mga kalaban. Mabilis silang napaligiran ng 5 aswang. Ngunit ganun pa man, hindi natinag ang mga ito. Kampante ang 3 na hindi sila papabayaan ng mga tangang gamit. Maliban sa 3 piko ni Ato, si Karyo ay may tangang medalyon ng 7 Arkangeles. Samantalang si Celino naman, nagtatanga ng Infinito de Deus. Malalakas na medalyon, magkakaugnay sa ilalim ng orasyon ng Sator. Biglang sumugod ang isa sa mga aswang. Walang pagdadalawang isip itong hinagupit ni Celino ng dalang buntot pagi. Ganon din ang ginawa ni Ato.
nang subukan siyang dambahin ng isa sa mga kalaban. Ngunit mas lamang ang gamit nitong dasal kaysa sa pisikal na atake. Nagawa nilang tapusin ang unang bugso. At dahil sa hindi kinaya ng kalaban ang kanilang atake, nagpasya ang mga ito. Umalis na sa lugar. Nagantay ang tatlo ng susunod na atake, ngunit walang dumating. Napatingala si Ato. Napansin ang unti-unting pagliwanag ng kalangitan. Mukhang hindi na darating pa ang iba. Sisikat na ang araw. At siguradong nagsipagtago na ang mga yon. Tara, umalis na tayo dito. Wika ni Karyo. Kagad namang sumunod ang dalawa. Pagdating sa tahanan ay naglinis ng katawan ng mga ito. Habang naliligo, napansin ni Ato ang malaking sugat ni Celino sa likod. Tiyo Celino, saan mo nakuha ang sugat na yan? Mukhang malalim ang isang yan Tanong ni Ato. Nataranta naman si Celino. Dali-dali itong tinignan sa salamin. Aba oo nga Hindi ko naramdaman to Kaya hindi ko maalala kung saan ko nakuha. Tugon ni Celino. Matapos maligo ay pinatignan niya ito kay Karyo. Nanlaki ang mga mata ng nakakatandang kapatid dahil ang sugat na yon ay mula sa kalmot ng aswang. Naloko na. Kalmot ng aswang ang isang ito. Bakit hindi mo kagad sinabi na nasugatan ka? Tanong ni Karyo. Hindi ko din naramdaman Manong. Kung hindi pa nakita ni Ato, wala din akong alam. Tugon ni Celino. Kailangan maagapan ang sugat na to. Dahil maaaring may taglay na laso ng kuko ng mga yon. Wika ni Karyo. Dali-daling kumuha ng mga halamang gamot at langis si Karyo. Samantalang si Ato naman, nagpakulo ng tubig. Napadapa na lang si Celino sa mahabang upuan habang nililinis ni Karyo ang sugat. Unti-unti na itong nangingitim at tila kumakalat na din sa katawan ni Celino ang kamandag. Tama nga ang hinala ko. May kamandag nga ang kalmot na tumama sa iyo, Celino. Magiging tapat ako. Hindi ito kayang gamutin ng pisikal na gamutan. At alam mong hindi ako maggagamot. Wika ni Karyo. Nang mga sandaling iyon ay nakikinig lang si Ato. Naalala nito ang saklaw na kakayahan ng tangang medalyon. Hayaan niyo pong akong sumubok, Tiyo Karyo. Hindi rin po ako manggagamot pero naalala ko ang sinabi niyo tungkol sa Trespigo. Tugon ni Ato. Kagad namang tumayo si Karyo upang magbigay ng daan sa pamangkin. Naupo si Ato sa tabi ni Celino. Nagsimulang mag-usal ng dasal sa palad. Marami itong itinapat sa sugat ng chewin. Unti-unti ay nakakaramdam ng init si Celino kung saan nakatapat ang kamay ni Ato. Nilingon niya ito. Nakitang nakapikit ang mga mata ng binata habang taimtim na nag-uusal ng dasal. Hindi nito binibigkas ng malakas ang mga salita. Kaya hindi malaman ng dalawang chewin kung ano ang lengguwahe ang ginagamit ng binata. Napatingin si Karyo sa sugat. Nanlaki mga mata nito nang makitang unti-unting nawawala ang pangitim ng paligid nito. Ang tanging naiwan na lang, sariwang sugat. Tinapos ni Ato ang panggagamot sa pamamagitan ng isang malakas na orasyon. Ito ay ang 4 na katagang makikita sa paresukat ng Sator. Pinahanga mo ko, Ato. Hindi ko akalain na mataas na pala ang antas ng kakayahan mo. Abay, pwede ka nang maging manggagamot.
Wika ni Karyo. Napakamot ng ulo ang binata. Sinunod ko lang po ang mga turo niyo sa akin, tiyo. At sa tingin ko, wala naman pong masama sa pagiging manggagamot. Wika ni Ato. Pero kung pipiliin mong maging manggagamot, kailangan mong kalimutan ng ibang pangarap. Ituon ang pansin mo sa panggagamot. Matinding pagsasanay ang kailangang pagdaanan ng katawan at isipan mo. Hindi pa kasama dyan ang mga pagsubok, mga bagay na pagdadaanan mo na maaaring maging dahilan ng iyong pagsuko. Wika ni Celino habang tinatahi ni Karyo ang kanyang sugat. Siguro nga po, tiyo. Pero kung yun talaga ang magiging kapalaran ko, buong puso ko itong tatanggapin. Kahit anong pagsubok pa ang pagdaanan. Wika ni Ato. Sa susunod nyo na isipin ang bagay na yan. Tandaan nyo, may problema pa tayo sa mga aswang. Hindi natin pwedeng isantabi ang bagay na yon. Tugon ni Karyo. Tama ang sinabi mo, Tiyo Karyo. Tapusin muna natin ang problemang ito. At kapag nakaligtas tayo pare-pareho, saka natin pagtuunan ng pansin ang pagsasanay mo sa panggagamot. Wika ni Celino. Matapos ang paggamot sa sugat nito, kaagad nang nagpahinga ang tatlo. Hindi nagpakampante si Ato. Pinili nitong matulog sa kubong nasa bakuran. Katabi ang itak at buntot pagi. Nagbantay ang binata. Hindi nga ito nagkamali dahil ilang minuto pa lang. Kumulo na ang lanang nasa bewang. Bagyang uminit ang suot na medalyon. Tanghaling tapat ng mga oras na yon, kaya hindi lubos maisip ni Ato na sasalakay ang mga aswang. At dahil nasa bungad ito ng bakuran, alam niyang sa kubo unang maghahanap ang mga kalaban. Dali-dali itong umakyat sa mga kawayang sumusuporta sa bubong. Tahimik na ng matyag. Biglang bumukas ang pintuan. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil isang malaking itim na aso ang pumasok sa kubo. Malakas ang sabulag na taglay nito. Kaya naman hindi siya naramdaman ng nilalang. Nag-ikot sa paligid ng kubo ang aso. Inaamoy ang mga gamit na naroon. Matapos ay kagad din itong lumabas. Nag-antay ng ilang minuto ang binata bago bumaba sa kinaroroonan. Marami itong lumabas ng kubo. Nakitang papasok sa loob ng tahanan ang malaking aso. Laking gulat ng binata dahil bigla itong tumilapon palabas. Nasipat si Celino na may hawak ng itak. Dali-daling tumakbo ang nilalang papasok sa kagubatan. Nakagad namang sinundan ni Ato. Mabilis itong natunto ng aso at nakita ang dalawang kalalakian. Nakaupo sa ugat ng kahoy. Dali-daling nagkubli ang binata sa puno upang hindi mapansin. Ngunit sa kasamaang palad, nakita na pala ni Celino ang kalalakian, kaya walang pagdadalawang isip niya itong sinugod. Walang nagawa ang binata kung hindi lumabas na sa pinagtataguan. Magkasunod na umatake ang dalawa. Laking gulat ng mga kalalakian dahil biglang nagpakita ang magtsuwin. Nagawa silang sugatan ng mga ito. Nanlaban ang mga aswang kasama ang alagang aso. Hindi kilala ni Celino ang mga ito, kaya alam niyang dayo sa lugar ang mga kalaban. Magsalita kayo. Anong pakay niyo dito? Tanong ni Celino. Napagutusan lang kami ni Lito. Pinapatignan niya ako nandito kayo sa inyong tahanan. Wala kaming balak na kumprontahin kayo. Kami mga mensahero lang. Wika ng isa sa mga lalaki.
mas lalo nyo kaming binibigyan ng dahilan para patayin kayo. Pero sige, iparating nyo kay Lito na nandito kami. Mag-aantay sa kanyang pagdating. Tugon ni Ato. Kagad nang umalis ang dalawang lalaki, bumalik na rin sa tahanan ang dalawa. Anong balak mong gawin, Ato? Tanong ni Silino. Tapusin na natin ang gulo, Tiyo. Hamunin ko sa labanan si Lito at makikipagkasundo. Wika ni Ato. Nababaliw ka na ba? Hindi ko kayang taluning mag-isa ang kagaya ni Lito. Masyado siyang malakas para sa'yo. Lalo pat hindi mo pa gaano kabisado ang kakayahan mo. Itigil mo ang kaibangan na to. Wika ni Silino. Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan, Tiyo. Huwag ka masyado mag-alala. Alam ko ang gagawin ko at siguradong ako ang mananalo. Pag-uusap ng dalawa. Kagad namang ginising ng mga ito si Karyo na noon ay mahimbing na natutulog. Sinabi ng dalawa ang nangyari at kung ano ang plano ni Ato. Maging ito ay tumutol, ngunit wala na ring magagawa kung hindi ang magtiwala sa kakayahan ng pamangkin. Matanda ka na. Alam kong alam mo na ang ginagawa mo. Kaya sana isipin mong mabuti kung ano ang mas makakabuti. Hindi lang para sa'yo kundi para sa pangkalahatan. Wika ni Karyo. Matapos ang pag-uusap, muling naganda si Ato. Nagkarga ng pondong dasal at proteksyon para kung sakaling magkaroon ng malakas na komprontasyon, hindi siya basta-bastang maaapektuhan. Kinagabihan, nag-antay ang mga ito sa pagdating ng mga kalaban hanggang sa sumapit ang 9 na gabi. Isa-isang nagpakita ang mga ito. Kakaunti na lamang ang natira. Mga sugatan pa mula sa nakaraang laban. Mukhang hindi pa rin naghihilom ang sugat na mga kasama mo, Lito. Ang mabuti pa, bumalik na lang kayo sa susunod. Pangaasar ni Silino. Pasensya na, Silino. Pero hindi na kami maaaring umatras. Kailangan nang matapos ang laban na to. Tugon ni Lito. Tama ka. Kailangan na nating tapusin ang labang to. Kaya hinahamon kita sa isang labanan. Tayong dalawa lang. Walang makikialam. Wika ni Ato. Tumawa ng malakas si Lito. Hindi to makapaniwalang isang baguhang antingero ang humamon sa kanya sa laban. Bata ka pa. Baka naman nadadala ka lang sa init ng sitwasyon. Mag-isip ka dahil hindi mo alam ang ginagawa mo. May mas pag-asa kayo kapag lumabang kayong tatlo. Tugon ni Lito. Alam ko na ang ginagawa ko, Lito. Kaya nga kita inamon eh. Ngayon may dalawa kang pagpipilian. Tanggapin ang hamon ko o madamay ang mga kasama mo. Muling wika ni Ato. Wala ka sa lugar para maghamon sa akin ng ganyan, pero sige. Kung sakaling patulan kita, anong mapapala ko? Tanong ni Lito. Sa oras na manalo ka, susuko kami ng kusa sa'yo. Pero sa oras na matalo ka, lalayo kayo sa lugar na ito at kakalimutan ang lahat ng naganap. Napangiti si Lito. Walang sabi-sabi ay sinugod ang binata. Napakabilis nitong kumilos. Ngunit wala siyang alam na may patibong na nag-aantay sa kanya. Isang dipa na lang ang layo nito sa binata nang biglang magbato ng tigalpo si Ato. Naniga sa kinakatayuan si Lito, unti-unting bumagsak.
Kagad namang kinalas ni Ato ang dasal. Binigyan ng pagkakataon ng kalabang makabawi. Muli itong sumugod. Sa pagkakataong iyon, isang malakas na suntok naman ang sinalubong sa kanya ng binata. Sunod-sunod na kalmot ang ginanti nito. Ngunit sa kasamaang palad, hindi tumalab kay Ato ang kanyang mga atake. Kung ako sa'yo, titigil na ako. Sa nakikita ko ngayon, isa lang ang babagsak sa atin. Walang iba kung hindi ikaw. Wika ni Ato. Nagulat sina Silino nang biglang sampalin ni Ato ang aswang. Tila nagising naman sa katotohanan si Lito at natulala. Naglakad ito papalayo sa lugar. Habang nakatalikod, nagsalita si Lito. Nanalo ka, bata. Hindi nga kita kayang talunin. Kusa kaming aalis sa lugar na ito. At sana lang wag nang mag-cruise ang landas natin. Dahil sa susunod, hindi na kita papalampasin kahit mamatay pa ako. Wika ni Lito. Matapos magsalita ay bigla itong naglaho sa kadiliman, maging ang mga kasamahan. Anong ginawa mo, Ato? Paano mo siyang natalo sa pamamagitan ng sampal? Tanong ni Silino. Wala pong tao ang hindi natatauhan dahil sa sampal, ano? Tugon ni Ato. Lingid sa kaalaman ng mga ito, may inihip na dasalang binata sa kanyang palad. Isa sa mga sikretong dasal ng kanyang tangang gamit na nakakapagpasuko ng malalakas na nilalang. Matapos ang araw na yun, hindi na muling nakita pa sa lugar si Lito. At gaya ng sinabi ni Ato, itinuloy nito ang pag-aaral sa larangan ng panggagamot. Sa paglipas ng panahon, marami ang nakakilala sa kanyang husay. Hindi lang bilang isang manggagamot, kundi batikang manunugis ng mga aswang. Kagaya ng kanyang lolo Pedro, kinatakutan ito ng iba't ibang uri ng nilalang, maging ng mga elemento. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin nanggagamot si Ato. Bagaman mag-isa na lang, hindi nito makakalimutan ang mga aral na iniwan ng tiyuhin. Sila ang dahilan kung bakit nagkaroon ng tangan ang binata. Isang malakas na tangan, ang bertud ng Trespico Roma. Opinyon sa kwento. Kapag nasa angkan kayo talaga ng mga manggagamot, albularyo, babaylan, hindi mo na may iwasan yung nakaatang na responsibilidad sa'yo eh. Kagaya na lang dito sa kwento natin, wala namang interes yung binata sa mga ganitong uri ng kaalaman. Kaso nga lang, panahon at pagkakataon na rin yung nagtulak sa kanya para mag-aral ng lihim na karunungan. Bagay na naging maganda naman yung kinalabasan dahil maraming natulungang tao si Ato. Muli, maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Abangan ang mga susunod na storya. Paalam.